So let us pray mga kapatid. Hallelujah, Lord. Salamat po Diyos sa oras na ito, O God, na pinagkalooban po ninyo kami ulit ng pagkakataon na makarating, O Diyos, dito po sa inyong sanctuary. At dalangin po namin na sa amin pong pakikinig, O God, ng inyong pong salita ito na mapuno po kami, O God, ng katuruan, O Diyos, mula sa inyo, O God, mula sa authority, God, ng inyo pong salita through this scripture. At ang inyong lingkod, O God, ay kulang sa kaalaman, hindi karapat-dapat na tumayo, Panginoon. Pero salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong mercy, Panginoon. Kaya patuloy po naming nadalangin, O God, na kayo po yung magturo, kayo po yung maitaas, Panginoon, sa amin pong mga mapapag-aralan. Itinitiwala ko po, O Diyos, sa inyo ang lahat ng inyo pong gagawin, O God, mula po sa inyong mga salita. Mapagpala kami, ma-rebuke kami, ma-warningan kami, Panginoon, at maging encouragement ito sa amin. Magbigay sa amin ng hope, O God, to continue trusting you. To continue, Panginoon, yung journey namin, O God, sa amin pong pananampalataya sa inyo. Maitas ka, Ama, at patuloy na madakila sa lahat ng panahon. Amen. So mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book po ng Matthew. At nandito na po tayo sa chapter 23. Chapter 23. At ilang araw na lamang po ay nasubaybayan natin, di ba, yung buhay ng ating Panginoon, at ilang araw na lang ay ipapako na po siya sa krus. No, ipapako na siya sa krus at mamamatay na po siya. Pero alam natin na ang kanya pong kwento ay hindi po mag-e-end sa krus, di ba, ng Calvary. At during the week, napapansin niyo po ba na tayo po ay nagdadaan, 'di ba, sa napakarami pong mga testings at saka sa ating mga trials, na may mga persecutions din, na atin pong nare-receive. At patuloy nating tinitignan, 'di ba, yung pagtuturo po ng Lord patungkol sa sinasabi pong kapakumbabaan. Ito yung katuruan tungkol sa pagpapakumbaba, sabi sa ating sa title ng atin pong pag-aaralan. Kasi kung may mga false na information, mga false na accusations, 'di ba? Mga false na understanding, magagalit talaga tayo, 'di ba? There is something in us na parang it speaks, 'di ba, yung about sa truth, no? Hindi totoo 'yan, ganito, ganyan, 'di ba? Yung atin pong mga kadalasan, 'di ba, na ginagawa sa pagharap doon po sa mga false na mga accusations. But don't you know, mga kapatid, na sa panahon ng Panginoong Hesus, marami din po siyang na-encounter na mga false people, false leaders, false teachers. Hindi lang sa panahon ng Panginoong Hesus, kundi maging sa Old Testament, ito na po yung ating, ito na yung nakikita natin na binabattle ng mga prophets ng Lord. No? Ito na yung binabattle na yun, yung mga bulaang mga propeta, bulaang mga takapagturo. Kasi napaka-dangerous nun. Napaka-dangerous ng lahat ng klase po ng false. Anong Tagalog po ng false? Hindi totoo. Walang katotohanan. Mga bulaan, no? Lately lang, 'di ba, nakita po natin na may mga accusations, 'di ba, sa atin. At napakahirap na i-handle 'yon, no? So napakaseryoso po yung bagay na ito. Napakaseryoso po yung pagharap, no? Especially dito po sa mga binabanggit ng ating Panginoon, dito po sa chapter 23,
na mga bulaang tagapagturo ng kautusan. Kasi it will lead people to hell. Di ba kapag sila po ay naniwala? Doon sa mga naniniwala sa mga hindi totoo, ay mapapahamak po sila. Di ba? Mapapahamak sila. At merong command sa atin ng scripture, ang Lord, na ang katotohanan ang magpapalaya sa isang tao. So we need to speak, di ba, yung truth. Chapter 23, medyo madami po ito. Chapter 23, 1 to 23. Ano yung atin pong titignan sa gabing ito. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao, take note of this, di ba? Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga tagapagturo ng kautusan, wait lang. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo, alam natin na doon po sa group of people, 'di ba, ng ating Panginoon. Nandiyan po yung mga Sadducees, yung mga Sadducees, sila po yung mas angat ang kalagayan kaysa sa mga Pharisees. At yung mga Pariseyo, sila po yung mga matindi talaga sa pagsunod, 'di ba, sa mga batas na kanila pong ginawa, no? Pero yung katuruan po na ito ay hindi po naka-direct sa kanila, no? Hindi binabanggit ng Lord na sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, sinabi ni Jesus sa mga Sadduceyo, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan, pero hindi. Yung message po na ito ay para po sa mga tao. Sa mga tao na nandoon, na sumusunod sa Panginoon, at sa kanya pong mga alagad. Ano yung kanyang binanggit, mga kapatid? Ang sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo, sabi dito, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. So alam natin, di ba, from history, lalong-lalo na doon po sa mga pumunta dati sa Chorazin, nung tayo po ay nag-trip doon, meron po tayong nakita doon na seat of Moses. 'Di ba? Ginagamit po nila ito as their seat of authority. Na kapag sila po ay nagpapaliwanag sa sinasabi po nilang salita po ng Panginoon, meron po silang authority. Na sila lamang yung may karapatan, 'di ba, na magpaliwanag sa salita po ng Panginoon. Kumaga sa panahon ngayon, itong mga scribes, sila yung mga tagasulat, but most of them ay mga kinikilala, di ba, na mga tagapagturo ng kautusan. Sila yung mga lawyers, kumbaga. Sila yung mga nagpapaliwanag, sila yung mga head, sila yung mga mind sa kapanahunan po nila na magturo, di ba, at magpaliwanag sa kautusan ng Diyos. At sila yung kinikilala. Sila yung kinikilala sa mga synagogues, sa mga pagtitipon. Di ba, na kung may problema kang, may gusto kang malaman sa salita ng Panginoon, you can ask the scribes, you can ask the Pharisees, di ba? You can ask them kasi sila po yung mga leader, di ba, sa kapanahunan po na nila. Lamang may problema po dito, mga kapatid, kasi ang katuruan po na ito ay patungkol po sa mga leaders. Mga leaders, yung mga kinikilalang leaders sa kapanahunan nila. Itong mga Pariseyo at itong mga iskriba. Itong mga scribes at saka itong mga Pharisees. So titignan natin ngayon, ano ba yung mga marka ng mga hindi totoong mga leader. Ano bang marka ng mga, kasi kapag hindi totoo, mga powerless sila, di ba, na mga leader. Kasi marami tayong mai-encounter sa buhay natin. Hindi lamang po dito, kung tayo po ay dadalhin ng Lord, di ba, sa mga ibang lugar. Ano yung titignan natin, di ba, sa isang iglesia? Ano yung titignan natin? Siyempre, pagdating sa iglesia,
kumusta yung kanilang management? Kumusta yung kanilang leadership? Importante yon. Ano ba yung mga ginagawa nila sa leadership? No, hindi ka basta-basta papasok kasi kapag magulo po yung leadership, hindi po lalayo yung magkakagulo pa rin. 'Di ba yung kahit na anumang klase, 'di ba, ng organization. So isa sa mga makikita po natin dito na problema ng mga hindi totoong mga leader, yung mga false na mga leader. Sa kapanahunan na ito, napakahirap i-identify ng authentic, di ba? At saka ng mga false. Yung mga copycat. Di ba? Yung mga hindi totoo. Kasi kahit sa mga brand, di ba, ng mga sapatos, akala mo Nike. Di ba? Yung pala, iba yung spelling nung isa. Di ba? Or kaya, maliit yung isa. Napakahirap ngayon, no, na i-identify. So, sa iglesia, masigit natin, supposed to be, na makita at ma-identify kung sino po yung mga totoong mga leader. Sino yung mga totoong mga leader? No, na dapat po nating sundin. Lalong-lalo na pagdating po sa ating spiritual na buhay, dapat maging mapanuri po tayo. 'Di ba? Sa kung sino po yung atin pong pinapakinggan. Kung sino yung pinapakinggan ng ating mga anak, kung sino yung pinapakinggan, 'di ba, ng ating pamilya. Itong mga Pharisees at saka itong mga iskriba, hindi sila in-appoint ng God. Wala tayong nakita, 'di ba, sa scripture na sinabi ng scripture na in-appoint sila ng God as the people, 'di ba, na magturo ng kautusan. They are self-appointed or group-appointed. Hindi sila in-appoint ng God. Hindi sila in-appoint ng Lord. Paano natin yun makikita at malalaman? Kasi kapag in-appoint ng Lord, wala silang ibang authority maliban sa salita ng Panginoon. Di ba hindi yun yung authority nila? Ang authority ng mga scribe at saka ng mga Pharisees is yung kung ano yung ginawa nila. Gumawa sila ng sarili po nilang mga batas. Gumawa sila ng, mas sinasabi pa ng kanilang mga rabay na mas mataas yung kanilang ginawa na batas kaysa sa banal na kasulatan. So we will, one of the warning na makikita po natin sa isang false na leaders ay yung they are self-appointed. At paano yon? Self-appointed. Sa Pilipinas, maraming self-appointed. Di ba? Hindi sila sumusunod sa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Kung ano yung sinulat sa atin na authority. Ito lamang yung banal na kasulatan. This is our authority. Ang authority ng mga scribes at saka ng mga Pharisees, yung authenticity po nila is not coming from the Lord. Hindi sila inauthorize ng God. At self-appointed yung mga tao na ito. Paano natin malalaman? Uulitin natin. Sister, paano ko malalaman kung siya po ay in-appoint ng God? Yung leader na yon. Una sa lahat, wala siyang ibang susundin kung hindi ang salita ng Panginoon. Paano ko naman malalaman na sinusunod niya yung salita ng Lord? Diba? Kaya kailangan ng nagbabasa. Diba? Nagbabasa po sa salita ng Panginoon. Verse 3, sabi dito, kaya't gawin ninyo, sabi niya, kaya't gawin ninyo, take note pala doon sa isa, sila yung kinikilala na magpaliwanag sa kautusan ni Moses, pero ang mga sinasabi ni Moses, hindi nila sinusunod. Diba? Ginawan nila ng batas ng mga batas, yung mga isinulat ni Moses. Madami silang hinati-hati nila yon, gumawa sila ng mga 600 plus na batas mula doon sa first 5 books, 'di ba, ni Moses. Pero hindi nila yun sinusunod. Ano ba yung mga binabanggit ni Moses, no? Hindi nila yun sinusunod, no? Saan ka nakakita ng hindi ka pwedeng magbunot ng uban
pag-araw ng Sabado, 'di ba? Kahit makakita ka ng uban sa sa salamin, hindi ka pwede. Tapos hindi ka pwedeng mag-ilaw, 'di ba, pag Sabado. Or pag nag-ring yung cellphone mo sa bed, hindi mo 'yun pwedeng hawakan. No? Bawal. Ang gagawin mo para mamatay yung cellphone na nagri-ring sa bed mo, kunin mo yung bedsheet at ihulog mo yung cellphone. Di ba? Tanggalin mo yung bedsheet at ihulog mo yung cellphone. Pag hindi pa rin namatay doon, di ba? Yung pagri-ring ng cellphone, di ba? Hindi mo yun pwedeng hawakan. Marami pa, hindi ka pwedeng maglakad, hindi mo pwedeng lakaran yung ano tawag doon, yung damo. Hindi mo pwedeng tapakan, no? Pag-araw ng Sabado. Kailangan hindi ka pwedeng pumatay ng kahit na 'di ba? Kahit lamok, hindi mo pwedeng patayin, 'di ba? Pag-araw ng Sabado, hindi ka pwedeng magluto. Marami, no, na si Inay Nimpa gumaganon kasi alam niya, 'di ba? Alam niya yung mga batas. Sabi dito, kaya't gawin ninyo, verse 3, ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. No? Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Kapag nagsasalita ka, tapos hindi mo naman yun ginagawa. Kapag sinabi mong 5 o'clock, tapos ang dating mo 7 o'clock, diba? Or kapag sinasabi mo na, kailangan ganito yung gawin natin, diba? Kailangan magdamit tayo ng white, diba? Tapos dumating ka, ang damit mo, black. Di ba? Nag-change ka ng mind. O kaya, sige, sasabihin natin, sige, sasamahan kita. Di ba? Pagdating ng araw na yon, hindi ka naman sumama. Nag-absent ka. O sige, lalabas ako, tapos hindi ka naman lumabas. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Wala kang integridad. Wala silang integrity. Itong mga scribes at saka itong mga Pharisees. Ang isa sa mga marks ng isang false na leader, wala silang integrity. Wala silang integridad sa kanilang mga sinasabi. Nagsasalita lang sila, di ba? Nagtuturo sila, pero nakakatuwa sa Panginoon, sabi ng Lord, gawin ninyo yung tinuturo nila. Kung ito ay maganda, no, gawin ninyong tinuturo nila, sundin ninyo yung kanilang iniuutos, kung ito ay ayon doon sa kabutihan, 'di ba, or sa salita ng Panginoon, pero kung ano yung kanilang ginagawa, 'di ba, wag niyong susundin. Wag niyo silang tutularan. Kasi minsan sa atin, 'di ba, hindi ako makikinig diyan kasi hindi naman niya ginagawa yung tinuturo niya, 'di ba? Hindi ako makikinig diyan kasi ganyan naman ang ugali niyan. 'Di ba? Hindi naman siya kaibig-ibig. Pero sa Panginoong Hesus pala, 'di ba, sabi niya, gawin ninyo kung ano yung tinuturo nila at sundin ninyo yung kanilang iniuutos. Sabi niya, pero wag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Hindi nila sinasagawa yung kanilang ipinapangaral. Ano ba yung mga yon, Lord? Verse 4. Tignan natin. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Di ba, it is really a burden, di ba, yung kanila pong ginagawa. No? Kapag tayo po ay nag-aaral sa Bible study, di ba, nakikita po natin yung mga batas po ng Panginoon. At kung titignan natin yung mga batas na ginawa ng mga scribes at saka ng mga Pharisees, we don't have yung book kasi nun pero yung binili natin sa garden tomb na works ni Josephus, meron tayo sa church nun, no? Kaya pala yun madami kasi nagbigay siya ng comment sa Bible. Magmula sa Genesis
hanggang sa katapusan, 'di ba, ng book. So, doon makikita kung ano yung kanilang mga ginagawa sa kanila pong kapanahunan, pagdating po sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So, isa sa mga marks ng it disturbs me itong isa sa mga marks ng hindi totoong leader, mga kapatid, ay yung wala siyang sympathy sa mga tao. Basta okay lang yung buhay niya, maayos yung buhay niya, dapat yung mga follower niya magsakripisyo. Diba? Mag-sacrifice. No, may mga kilala po ba kayong ganito na mga church leaders na may mga jets, may mga mansions, magaganda yung kanilang mga kinalalagyan. Tumatawa si Ate Tess kasi meron siyang kakilala. 'Di ba? But yung burden, mga kapatid, yung pagsasacrifice, hindi sila kasama. 'Di ba? Yung magpapataw sila ng mga batas nila, tapos hindi sila sabi nga dito ni Jesus, hindi man lang sila, ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulon sa pagpasan sa mga ipinataw nilang mabibigat na pasanin sa tao. Pasalamat tayo sa Panginoon, si Pastora hindi nagpapataw ng mabibigat na pasanin. 'Di ba? Yung mga pasanin lang na meron, minsan ipinapakisuyo sa atin, pakikuha mo nga sis yung kaldero. 'Di ba? Pakikuha mo nga yung takip. 'Di ba? Pero hindi mabibigat na pasanin. Ito kasi mabigat yung mga pasanin na ibinibigay sa mga tao, pero ayaw nilang tumulong, no? May mga kakilala tayo sa nakaraan, nagpapataw sila, kailangan $100 yung ibigay mo. 'Di ba, sa ganito. Another $100 pa ulit para sa ganito. 'Di ba? Paano ka magpro-produce nun? Sa Taiwan dati, kailangan magbigay kami ng 5,000 every month para sa isang proyekto, no? Maganda naman 'yun, no? Pero hindi kailangan obligado ka, 'di ba, na magbigay, no, sa ganon. Kaya kailangan yung iba nagtitinda, 'di ba? Gagawin nila yung lahat ng pamamaraan upang ma-acquire po nila yung ibinigay, 'di ba? Dito sa church naman wala. It's a free. Kahit yung pag-abot, it's free. At ang ating mga inaabot, mga kapatid, ay mga nangangailangan naman talaga, 'di ba? Nangangailangan na hindi na natin kailangan pang humingi, 'di ba, sa bawat isa ng maiaambag, 'di ba? Kung sino yung may kagalakan, 'di ba, na magbigay para sa mga aabutin, 'di ba, ng ministry po na ito. It's free. It is not a burden. Ano po ba yung burden ninyo sa iglesia po na ito? 'Di ba? Actually, ang leadership nga ng iglesia na ito, kung pwede na lang lumuhod talaga, 'di ba? Luluhod talaga, no? Para lang ang mga kapatid, 'di ba, ay makita po nila ang kabutihan, 'di ba, ng paglilingkod sa Panginoon. I don't know kung meron po kayong nare-receive na burden. 'Di ba? Katulad ng burden, pasanin, sabi dito pasanin, 'di ba, na mabibigat na ipinapataw nila, pero ayaw nilang tumulong. Si Pastora naman, siya nga yung number 1 na tumutulong eh. So that is a mark, 'di ba, of a good leadership. No, it is a mark of a good leader. Yung talagang willing to help, no, na hindi siya pabigat. May integrity siya. 'Di ba? May integrity yung leader na 'yon, may sympathy yung leader na 'yon, may authority, 'di ba, yung leader na 'yon, at appointed siya ng God. Wala siyang ibang authority maliban sa salita po ng Panginoon. Ano pang ginagawa ng mga false leaders? Sabi dito, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. No, anong ginagawa nila? Bakit sinasabi mo, Lord, na pakitang tao yung kanilang ginagawa? Kapag pakitang tao kasi, ibig sabihin nun, mga kapatid, yung mga false leaders ay meron po silang problema pagdating sa spirituality. Hindi totoo yung kanilang pagsamba, 'di ba, sa Diyos.
False yung spirituality nila. Akala natin ay mabuti sila, pero ang totoo, pakitang tao lang pala yung kanilang mga ginagawa. Ano yung mga yun, Lord? Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo. Nakikita na kayo ng ganon, yung meron dito na parang yung bilog. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Basta nakakita na kayo ng ganon, yung parang may leather na itinatali nila sa ulo nila. Ha? Oo, yung para ganon, yung malaki na kulay itim. Ano sabi dito? Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata. So the more na mas malaki, 'di ba? Ay mas spiritual sila. The more na mas mahaba yung mga palawit, 'di ba, sa kanilang mga damit, mas spiritual sila. Sabi dito, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. No? So, nakakita na kayo ng ganon, yung mga palawit-palawit. No? Yun ay sign of spirituality para sa kanila. The more na mas malaki yung talata na mailalagay mo sa noo mo, mas mabigat, mas spiritual ka. The more na mas malaki mas mahaba yung sombrero mo, di ba, yung dito sa taas, mas spiritual ka. Pero ang sinasabi ng Lord dito, di ba, pakitang tao lamang yung kanilang mga ginagawa. Pakitang tao yung kanilang ginagawa. No, sabi dito, ang nais nila, sabi dito, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gusto nila yung limelight. Gusto nila yung starlight. Di ba? Gusto nila sila yung, alam mo yun, yung bida doon sa kahit na anumang handaan, 'di ba? Sa kahit na anumang pandangal, sabi dito, yung maupuang pandangal. Gusto nila yung nabibigyan sila ng honor. No, kaya nga minsan allergic tayo sa mga yung mga reverend, yung mga ganon, no, yung pa yung mga minsan itinatawag sa atin, kagalang-galang, 'di ba? Faithful, 'di ba, yung mga ganon. Kasi nag-a-attract 'yun, 'di ba, anong tawag doon? Hindi siya nag-a-attract ng humbleness, kundi pagmamataas. 'Di ba? Kaya nga pag mga anniversaries, hindi tayo naglalagay ng VIP table. 'Di ba, alam mo 'yon? Kung ano yung nandyan sa lamesa, doon tayo lahat kumukuha. 'Di ba? Kasi pantay-pantay po tayo, no, sa harapan po ng Panginoon, no? Ang mga false na mga leaders, mas gusto po nila yung limelight. Hindi po pwedeng hindi ako yung matutukan ng spotlight, 'di ba? Pag ako yung nagsasalita, yun po yung kanilang mindset, no? Gusto nila yung mga pangunahing upuan sa sinagoga. Ano pa yun, Lord? 7, gustong-gusto silang binabati sila sa mga palengke. Sabi dito, at tawaging guro. Kasi pag sinabi mong teacher, parang talagang it is highest honor yun eh. Kasi you are teaching, di ba, the people. Sabi ng Lord, gustong-gusto ng mga taong ito na tawagin silang guro. Ngunit, verse 8, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Di ba? Si Jesus ang nagsasabi nito, huwag kayong magpapatawag ng teacher. Di ba? Sapagkat ay iisa kayo, sabi niya, isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. 9, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Itong mga scribes and mga Pharisees, gusto nila na tawagin silang teacher, tawagin silang father, 'di ba? Father of their
of their spiritual life. Pero sabi ni Jesus, hindi. Iisa yung inyong Ama, di ba na nasa langit. Yung authority ng Ama, kasi kinukuha nila yung authority ng Father di ba, towards the life of the people. 10, huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Maliwanag naman siguro, di ba? Huwag kayong patawag na tagapagturo. Tagapagturo yan, no? Teacher yan, no? Parang there is a pride in it. 11, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Alam mo yung problema ng mga false leaders na ito? Wala silang humility. Wala silang humbleness. Ayaw nila na ordinary lang yung kanilang upuan, 'di ba? Ayaw nila na hindi sila iginagalang. Basta gusto nila na sila yung head, 'di ba, and not the tail. So lack of humility, meron silang problema sa spirituality kasi pakitang tao lang sila, puro showmanship, 'di ba, yung kanilang ginagawa, meron silang lack. So just imagine na lang mga kapatid kung anong mga klaseng leader ang nakakasalamuhan ng Panginoong Hesus sa kapanahunan niya. Napakatindi po nila. 'Di ba? Napakatindi ng mga taong ito na talagang kailangan dito po sa verse 13 ay bibigyan po niya, 'di ba, ng condemnation ang mga leader na ito. Kasi malapit na siyang mamatay So he directed the people into the true leadership. At ang true leadership na yan ay nasa kanyang mga disciple, no? 13, sabi dito, kahabag-habag kayo, tignan natin yung condemnation ng Panginoong Hesus sa mga leader na ito, no, yung mga scribes at saka yung mga Pharisees. Yung babanggitin niya yung kahabag-habag kayo, sabi niya, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Isa sa mga condemnation ng Lord, tingnan natin, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. So, ang problema ng mga scribes and mga Pharisees, mga false leaders, sa kapanahunan po ng Panginoong Jesus, binigyan sila ng condemnation, kinurse sila ng Lord, for what reason? For what reason? Kasi hinahadlangan po nila yung mga tao na nais pumasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi nagtuturo sila ng iba. Itinuturo nila sa tao ang ibang mga katuruan, no? Maliban sa katuruan po ng Panginoon. So kapag ganun pala yung ating ginagawa, makikita mo naman yun sa isang leader na tatayo sa pulpit, makikita mo yun kung totoo yung kanyang sinasabi, kung totoo yung kanyang itinuturo mula sa salita po ng Panginoon. Pansinin ninyo yung mga nagtuturo sa pulpit, mga kapatid. Ito yung lagi ninyong tatandaan. Gumagamit ba siya ng salita ng Panginoon o ginagamit lang niya yung salita ng Panginoon na ikino-connect niya doon sa mga points na ginagawa niya? Di ba may mga ganun na nagpipreach? Ang dami na nilang sinasabi, di ba? Tapos magko-quote sila ng mga verses in favor doon sa kanilang gustong sabihin. Ang iglesia na ito ay ibang-iba. Wala tayong ibang other resources maliban sa salita ng Panginoon. Are you not happy with that? Di ba na hindi tayo gumagamit ng ibang mga libro? Hindi tayo nagko-quote ng mga sinasabi ng kahit na sino. 'Di ba, maliban sa salita po ng Panginoon. Kasi this is our authority. Ito yung ating authority. Kahit inaantok po kayo, 'di ba, kahit na alam mo 'yon, yung parang hindi po kayo interesado, but this is the authority, the only authority that we have. Pwede tayong magturo ng tungkol sa paano yumaman, 'di ba? Kahit hindi naman tayo mayaman pa, 'di ba? Maaring tatangkilikin 'yon, but that will not lead us into salvation.
So this is really important, no? Yung mga tao po na ito, lagi po nating tatandaan na kung sino po yung fina-follow po natin, 'di ba, na mga leader. Dapat ito lang yung kanyang resources, wala nang iba. 'Di ba? Wala nang iba. Kasi kapag meron ng iba, 'di ba? Gagawin lang niyang secondary ang salita ng Panginoon. Maalarma po tayo doon, no? Ano pa yung ginagawa ng mga leader na ito na ayaw ng Lord? Nahadlangan nila yung mga tao, ano pa? Kahabag-habag kayo mga takapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari kayo, sabi niya. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo ay pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Isa sa mga kinurse ng Lord sa mga false leaders na ito, masyado po silang, mapagsamantala. Yung sinasabi ko nga, dapat nasa kanila lahat. Di ba? Gagamit sila ng lahat ng klase ng pagsasalita upang makuha yung pera, yung kabuhayan. Lalong-lalo na, sabi dito, yung mga byuda na wala nang ibang inaasahan, no? Pag sinabing byuda, patay na yung kanyang asawa na magtatrabaho po supposed to be para sa pamilya. Pero kahit yun, 'di ba, ay gagawan nila ng paraan upang makuha yung kanyang kabuhayan. Dapat ibigay mo lahat. Dapat 100% yung ibigay mo. No, ang iglesyang ito actually ini-encourage ang bawat isa to just give your 10%, 'di ba? Bakit? Para sa iglesia. No? Para sa pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. 'Di ba? Magkano po ang ating dito, ang ating renta? 5,000 ang monthly natin. Ang ating mga ilaw pa, yung Arnona pa mga kapatid ay aabot na ng 100,000. 'Di ba? Saan natin kukunin 'yon pag hindi tayo in-approve, 'di ba, na as a church? Saan yun? 'Di ba? Manghihingi tayo sa mga unbeliever, it is a shame. 'Di ba, para sa Lord. Kaya na-encourage, 'di ba? Kasi ang hirap naman na magmi-meet tayo sa labas. Lalo na sa kapanahunan na ito, napakahirap namang mainit na nga sa labas. 'Di ba? Marami nang ang pressure sa labas. Paano naman 'yan? Ay, 'di ba? Kapag hindi ang tithing sa Old Testament, mga kapatid, it is an encouragement for them to support the tribe, 'di ba, na naglilingkod sa Panginoon. It is a support. 'Di ba? It is a show, it is really a show and a love, 'di ba, of your yung submission, 'di ba, sa Panginoon. Magkano lang naman yung 10%? 'Di ba? Ang Lord kasi ang nagbigay ng ng pamantayan na mag-start kayo sa 10%. Pero hindi ibig sabihin doon na mag-end ka na sa 10%. Kasi sa New Testament ang sabi niya, 'di ba? Kung ano yung nasa bukal ng iyong puso. Kung ano yung nasa yung laman, 'di ba, ng iyong puso. 10% lang ba ang laman ng puso natin, 'di ba, sa Panginoon? Hindi, no? At hindi natin actually tumutulong pa nga ang iglesyang ito sa mga walang kabuhayan. 'Di ba? Ibig sabihin nun, walang trabaho. 'Di ba? Binibigyan po natin, 'di ba, ng ng ikabubuhay, 'di ba, yung ating mga kapatid na wala pong trabaho. Ano pa yung ayaw ng Lord? Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ilang beses niya pong sinabi ito. Pag sinabi mong mapagkunwari, hindi sila talaga totoo. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo, no? Nagre-recruit sila sa kanilang pananampalataya at ang itinuturo po nila ay puro, 'di ba, yung kanila pong mga batas. So ginagawa nilang mas masahol pa kaysa sa kanila, 'di ba, yung mga recruit po
nila, no? 16, kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay, no? So just imagine yung wordings na ito ng Panginoon. Sa tingin ninyo matutuwa yung mga religious leaders sa hearing this? Hindi. Sa kauli-hulian, talagang ipapako na nila si Kristo, 'di ba, sa cross ng Calvary. Dahil sa mga ganitong mga judgment, 'di ba, or condemnation na ibinigay sa kanila ng Lord. Mga bulag na taga-akay. Paano naman aakay yung bulag? 'Di ba? Saan sila papunta kung dalawang bulag yung mag-aakayan, Brother Aris? Saan sila pupunta? Wala silang pupuntahan kasi pareha silang hindi nakakakita. 'Di ba? Pareha silang hindi nakakakita, no? Anong ginagawa ng mga bulag na ito? No? Sabi dito, yung mga bulag naman dito na may mga baston, nagtatanong naman sila, 'di ba? Anong number ng bus, 'di ba? Ginaganyan. Igina-guide sila ng mga taong nakakakita. Ang sinasabi po dito, yung dalawa silang, paano magtanong sila din sa bulag? 'Di ba? Minsan ganyan tayo sa flat, no? Lalo na pag winter, pare-parehas tayong nasa loob ng flat, 'di ba? Magtatanungan tayo, malamig sa labas. Wala man namang lumabas, 'di ba? Yung mga bulag, no? Hindi sila makakarating sa kanilang patutunguhan kung parehas po silang walang paningin. Pero ganito po inihalin tulad ng Diyos ang mga bulag na taga-akay na ito. Sabi dito, itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, sabi dapat niyang tuparin ang kanyang isinumpa. Nag-promise siya. No, sabi dito kung gagamitin niyo naman ang templo sa panunumpa, kunyari I promise to give, 'di ba? I promise to give this to the Lord, 'di ba? Para sa temple na ito, 'di ba? Wala daw halaga 'yon. Gagamitin niyo man ang templo sa panunumpa, nanunumpa ako. Sabing gano'n, saksi ko yung temple. 'Di ba? Saksi ko yung temple sa aking pinanunumpaan, no? Kasi yung mga panunumpa sa kapanahunan na 'yon, importante 'yon, 'di ba? Sa kapanahunan, kahit naman sa kapanahunan na ito, 'di ba? It is an agreement 'yun eh. Tapos sabi dito, walang halaga daw 'yon. Ngunit, just take note, kung gagamitin niya sa panunumpa, alin ay ang ginto ng templo. So makikita mo yung puso ng mga false leaders, mga kapatid, they are after the gold. They are after the ginto. They are after the money. They're after the money. May mga ganyan pong mga iglesia, no, na puro na lang pera. 'Di ba yung kanila pong pinag-uusapan. No? Salamat talaga sa Panginoon, hindi po tayo ganon. Na talagang gagamitin yung lahat, 'di ba, para makuha yung ginto na nandidiyan, no, sa mga bulsa ninyo. Walang ganon, no? Mga bulag, sabi ng Lord 17, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sino bang mas banal doon? Yung ginto ba? O yung templong nagpapabanal sa ginto? Saan ba nag-promise ang God na mag-i-stay siya? Sa ginto o sa templo? Di ba? Kaya sinabi ng Lord, mga bulag, di ba? Mga hangal, hindi nyo nakikita. Di ba yung katotohanan, tungkol sa panunumpa, tungkol sa kahalagahan ng templo. Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang mga handog. So just take note, no? Na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. So they are after the money, they are after the mammon, no? Itong mga false leaders na ito. Bakit po natin pinag-aaralan ito? Kasi ito yung tinuturo sa atin. Sooner or later, mga kapatid, hindi naman tayo forever na nandito, 'di ba? Mabuti sana kung talagang forever tayong magkakasama. Hindi. Darating ang panahon, you will choose a leader to follow. You will choose a church wherein you will sit there and listen. Unang-una sa lahat na titignan po natin kung sino yung papakinggan po natin.
No, pwede nating magtanong, pwede tayong magtanong sa kanila, ano po yung pinananampalatayanan ninyo? Someday. Ano yung stand po ninyo pagdating sa Trinity? Ano yung stand ninyo pagdating sa Bible? Importante na malaman po natin, kahit sinasabi po nila na full gospel sila, pero importante na malaman po natin na lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay ino-honor po nila. Yun, ino-honor nila. Pero kung nagpapaliwanag sila, ay hindi. Dapat ganito kasi sa panahon ni Pablo, hindi ganun eh. Dapat sa panahon ng ganito. Hindi. Dapat i-honor ito kasi this is the only one na ibinigay ng Diyos na authority sa atin. Wala nang iba. No, sabi dito, mga bulag, alin ba ang mas nagpapabanal? Alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Yung dambana, yung temple, walang halaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay yung ginto at yung handog. Kapag ganun na yung naririnig natin, 'di ba, na handog na lang at ginto yung binabanggit sa pulpito, umalis na tayo doon. Hindi yun totoo. 'Di ba? Hindi yun totoo. Kaya nga, sabi dito, kapag nanumpa ang sino man na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo roon. So yung templo, yung dambana, yung langit, 'di ba, ay representation ng power ng God. At kapag doon ka nanumpa, 'di ba, nandun po yung blessing, 'di ba, ng Lord. Hindi dahil sa ginto, hindi dahil sa handog, mga kapatid. The more na magbibigay ako ng handog, the more nakalulugdan ako ng Lord. Hindi. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang tinitignan ng Lord ay yung puso ng tao. Kasi kapag maayos yung puso ng tao, maayos din yung kanyang handog. Kapag maayos yung puso ng tao sa Lord, hindi niya kukwentahan ng Panginoon. Dami ko nang binigay sa Lord, di ba? It is a blessing. It is an opportunity to give, to the Lord. Actually, hindi naman si Lord nakikinabang dun eh. Yung gawain niya. Yung tao din, di ba, na ministera ng kanyang gawain. At sabi dito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Ilang beses niyang sinabi ito, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng herbabuena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Nakakita na kayo ng herbabuena? Yung dahon ng herbabuena? Di ba? Ito yung mga ito yung mga ginagamit na mga herb, na nilalagay natin sa mga pagkain. Di ba? Yung mga spices dito. Mga herb. Mga herb, Mga herbabuena, di ba kayo nakakita nun? Di ba ginagamit natin yon? Nakakatuwa itong mga Pharisees at saka itong mga Eskriba. Binibilang nila yon. To 10, 1, 10, 10. Nagtatahit sila sa lahat ng yon. Mabuti naman yun. Kunyari, bumili ka ng isang bote ng paminta. Yon, paminta na lang. Bilangin mo yon, every 10, isa sa Lord. 10, isa sa Lord. 10, isa sa Lord. So, matrabaho. Diba? Sa lahat ng mga sa lahat ng meron sila, nagbibigay sila ng 10 bahagi. So, glory to them. Maganda naman yun na talagang nagbibigay sila, di ba, sa tahanan po ng Panginoon. Kung kunyari mayroon kang 1 kabang palay, bilangin mo yon, every 10 butil, bigay mo yung isa. Di ba? 10 butil, isa. Ganun po yung kanilang ginagawa. Di ba? Pero napakaganda, sabi dito ng Lord na
kinakaligtaan ninyong isagawa ang mahalagang turo ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Hindi sinabi ng Lord na, bawal yan, hindi ninyo yan gagawin. Pero in-appreciate sila ng Lord for their effort, di ba? Sa pagbibigay ng mga ikasampung bagay sa lahat ng mga herb na meron po sila. Dapat ninyong gawin ito. So itong scripture na ito, mga kapatid, is an agreement to tithing. Kasi may mga nagsasabi na sa New Testament, wala na daw tithing. Sinabi ng Lord, dapat ninyong gawin ito. Di ba? Hindi masama yung inyong ginagawa. Pero sa paggawa nyo ng mga bagay na ito, dapat hindi rin ninyong kaligtaan yung katarungan, yung pagkahabag, at yung katapatan. Dapat ninyong gawin ito, sabi ng Lord, nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin. Ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Grabe naman si Lord, no? Nilulunok ninyo yung mas malaki, tapos sinasalan ninyo yung mga kulisap, sabi niya, maliliit. Tapos ang nakikita nyo, yung mga malalaki, di ba, yung mga kamelyo, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo. And it's the same thing, mga kapatid, hanggang 23 lang po yung naibigay po sa atin, sa gabi po na ito. So it is a judgment to these false leaders. One thing na makikita po natin dito, hindi sumasang-ayon si God sa mga false, sa mga hindi totoo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana totoo ka. Kasi kung hindi ka totoo, di ba? Fake ka. False ka. So let us pray. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga salita sa amin, Panginoon, sa mga napag-aralan po namin, O God, sa gabi po na ito, patungkol, O Diyos, sa mga hindi totoo na mga tagapagturo, O God, ang mga eskriba at ang mga pariseyo, O God. Marami pong mga katulad po nila sa kapanahunan po namin sa mga panahon po na ito, Panginoon. Kung kahit dalangin po namin na patuloy po ninyo kami, O Diyos, na punuin, Panginoon, ng patungkol, O God, sa inyo upang malaya po namin, O God, na ma-identify yung mga klase ng mga tao na ito. At nagpapasalamat kami sapagkat kahit sa area po na ito, Panginoon, ay tinuturuan po ninyo kami sapagkat mahalaga po sa inyo na kami po ay sumunod sa totoo, O God, na iglesia po ninyo. At sa inyo po namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.